Sabay-sabay nating buksan ang makalumang pahina at maglimbag ng bagong memoryang dadalhin sa susunod pang kabanata. Sa kinatatayuan po ng aking lolo, Marciano Hecolia, magandang araw po sa ating lahat. Nalulugod po kaming mga taga-Sampirohan sa pangunguna ng ating Kapitan J.P. Dumalaon at sa lahat ng nakidalo sa pagunita ng 12 de Pebrero ngayong taong ito. 79 na taon na ang nakakaraan. Sa memoryal na ito, na ating inaalaya ng bulaklak, kandila, at mga panalangin taon-taon, ay may 73 inosenteng sibilyan ang inilibing. Sila'y biktima ng kalupitan ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Isa lamang ito sa maraming lugar na naging lugar patayan ng mga Hapon. Sa tala ng kasaysayan na naganap na Battle of Manila noong February hanggang March 1945 sa pagitan ng hukbong nanlulupig na Hapon at hukbong nagtatanggol na Amerikano at Pilipino. Ibinaling ng tropang Hapon ang galit at inis nila sa mga sibilyan noong sila'y binobomba at itinataboy sa Manila. Kaya sila nagmamassacre sa maraming paaralan, ospital, konbento at komunidad. Nagmamassacre sila, nanggagahasa, nagbabayoneta, nagpuputol ng ulo, naghahagis ng mga sanggol sa ere habang sinasalubong ng bayoneta, mga karumal-dumal at kalupitan sa mga walang kalaban-labang mga sibilyan. Sa kwento sa amin ng mga ninunong massacre survivors, sina Lola Posta Barrera Hecolia at kanyang anak na sinasirang Kapitan Tura o si Kapitan Ben Hecolia na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Kasama sila sa mga pinagmalupitan ng mga Hapon. Pilit ipapasok sa isang malaking bahay upang patayin at sunugin. Si Lola Posta noon ay may hawak pang sanggol. Sila'y binabayoneta ng sundalong Hapon. Luwa ang bituka, sumisirit ang dugo, bitbit ang wala ng buhay niyang sanggol. Sa pilitan siyang iaakyat ng bahay noon at susunugin. Ang batang si Lolo Ben naman ay sinaksak ng bayoneta. Natumba na at naiwan sa ibaba ng bahay. Si Lola Posta ay gumapang palabas at nahulog sa hagdan. Habang ang isip niya ay malaman ang kinahitatnan ng kanyang anak na si Batang Lolo Ben, na noon ay naiwang may tama ng bayoneta. Nakaligtas sila at iba pang nagtagong kababaryo, pero hindi ang 73 pang iba na nailibing sa memoryal na ito. Laganap ang mga katulad na kasaysayan ng pagmamassacre sa iba pang parte ng Laguna at Batangas. At kung di nakaligtas si Lola Ben, wala din sana kami at marami pa niyang mga anak na umabot na sa 13 at ang kanyang panganay na si Lolo Jerez. Marami sa kanilang kamag-anak at kanayo noon, kung di napasama sa massacre ng 12 de Pebrero, ay hinakot daw ng mga Hapon upang magtrabaho. Ngunit, hindi na sila nakabalik pa at nawala na ng lubusan. Ang aming Lolo Dodo, kasama ang anak na si Batang Lolo Domeng o dating Kapitan Domeng, ay nakatakas at nakapagtago sa ilalim ng water lily sa Ilog Tungan, na noon ay isa pa daw pong malaking ilog. Sina Lola Lita at Lola Nori naman ay mga post-war babies. 4 sa 17 na anak nila Lolo Dodo at Lola Posto na lamang ang nabuhay at nakaligtas. Ang ating mga ninuno sa kasaysayan ng 12 de Pebrero, sibilyan man sila at di nakipaglaban, wala man silang armas tulad ng ibang sundalong Pilipino at Amerikano. Ang kalupitang dinanas nila sa mga Hapon ay importanteng susi ng kasaysayan. Testimonyal na ginamit na ebidensyang iniharap sa International Court noong bigyan ng hustisya ang kalupitan ng mga Hapon. At bilang pag-alala, ipinatayo itong memorial na ito sa ating pinagtitipunan ngayon. Ang istorya nila ay umabot sa Japan Forum, sa mga seminar at symposium upang ipabatid sa mga Hapong hindi na naabot ang impormasyon na ito. Pinagsalita sila ang mga biktima ng sundalong Hapon.
sa mga pagtitipon doon upang mamulat ang mga kapwa nila Hapon. Ano ba ang mga kalupitang ginawa ng mga Hapones dito sa ating lugar? Nagmulat ito at nagbunyag na ginawa ng sundalo Hapones dito kasama ang ilang mga kababaihang ni-rape at ginawang comfort women. At kung di ito mabaon sa limot at magbulat sana ito yung iba, hiniling ni Lolo Ben bago siya mamatay na ipakremate siya at isipi ang parte ng kanyang abo, piling, kasama ang mga biktima ng 12 de Febrero. Sa aming mga kabataan, sa aking palagay, mahalagang ipagpatuloy at imiin ang substansya ng paggunita ng 12 de Febrero dahil ito ay mukha ng kasamaan at kalupitan sa alinmang gyera o paglalaban ng mga bansa. Ang mga kaganapang ito sa ating mga ninuno ay magmulat nga din sana sa mga susunod pang henerasyon. Panatilihin nating bukas at buhay ang kasaysayan. Pilitin nating nakabukas ang pahina ng 12 de Febrero upang sa mga susunod na taon, patuloy ang paglimbag ng alaala at memorya ng kasakiman at kalupitan. Muli sa katayuan po ng aking Lolo Marciano Hecolea, maraming salamat po. Yan, salamat po sa inyong magandang mensahe. Ngayon naman po,